Magandang araw mga MIG. So ngayon, i-tutorial natin itong bagong tuklas natin na D8 diameter. May natuklas din tayo na butas sa ating burner. At napaka-relax lang po ang ating blower. Ito po ang kagandahan niya kasi relax na relax po yung blower natin. Tapos malakas din yung apoy niya. Yan po yung design natin, pang heavy duty po ito. So hindi na po natin kailangan na pinakamalakas na blower. Kasi sa design natin na burner, kahit mahina lang siya, tuloy-tuloy po yung apoy niya. So ipapakita ko po sa inyo, i-tutorial natin ito para malaman nyo din kung ano po yung natuklasan natin. Baka makunan nyo ng ideya paano natin siya i-gawa. Kung gagawa kayo ng malaking chamber, makunan nyo po ng ideya. So sana po panoorin niyo po hanggang sa huli para mayroon po kayong mapupulot sa ating video ngayon. Please subscribe naman guys, maawa kayo sa monkey. So ang gagamitin natin na chamber ay 8 diameter. Ito po yung sukat niya. At ang kapal niya ay 1/4. At ang haba nito ay 5 cm. At ang flooring ay 1/4 din po. So guguhitan na natin para makuha natin yung kanyang gitna. At ngayon guguhitan na natin siya para makuha natin yung center ng ating chamber. Pagkatapos natin guhitan, kukunin na po natin yung gitna niya. Ito po yung paraan ko para makuha natin yung gitna niya. Yung cutting disc yung ating linalagay. Ayan po. At pagkatapos nating maguhitan, makuha na natin ang center niya. Bali, bubutasan natin ng welding ito. Kasi makapal, wala tayong hulso na pwedeng ibutas dito. At ang gagamitin nating elbow ay itong sa kabila may thread, sa kabila sa loob ang thread. Pagkatapos, i-welding na natin ito. Ang distansya mula sa flooring ay nasa 2 cm. At ito ilagay na natin ang chamber. So ilagay din natin yung burner sa gitna para matansya natin ang center niya. Pagkatapos i-welding na natin. At ito na po, na welding na po. At ngayon ipapakita ko na po sa inyo itong burner natin kung paano natin binutasan. At ito po yung design niya. Sa oil extractor 8 po yung butas niya, 3 mm. Tapos nagangat lang tayo ng konti. Naglagay tayo ng 4 na straight lang, 3 mm din. At naglagay din tayo ng 4 na slanting paakyat. Ang drill bit niyan 2.5 yung akyat tayo ng 1 inch. Naglagay tayo ng 4 na slanting, 2.5 din ang laki ng drill bit. At sa may liig, ayan, magbutas na tayo ng 12 na piraso na 1.5. At 12 ang butas sa top, 8 sa gilid at 4 sa gitna. Ayan po, i-test fire natin ito ngayon. Ayan po, magandang gabi po. Bali ngayon, test fire natin itong heavy duty natin, no? So nag-brown out pa nga dito sa amin. Ayan yung discarding natin para hindi tayo makakahintay, no? Ito, ginamitan ko ng inverter dito sa sasakyan. Yan, 1000 watts na inverter. Yan, total blower lang naman at saka ilaw yung ating pinailaw. So try natin, testing natin ito. So ito na po yung apoy ng ating D8. Maganda po. Yung blower natin, pwede natin siya pahinaan, no? Yan yung number 1 lang. Napakaganda po. Relax na relax po yung blower natin. Pansin nyo, parang hindi siya walang pa, no? Number 1 lang po, oh. Ayan. Napakaganda po ng kuha natin, no?
heavy duty yung Liotso natin. Satisfied tayo kantayin ito. Kaganda po. Yun ang kagandahan kasi ng kuan yung blower natin. Relax lang, no. So natapos na po yung patungan natin, no. Heavy duty po ito. Kasi lock ng ring ito ng 10 wheelers sasakyan. Tapos yung design natin, siyempre heavy duty. Kuan din ito. Salpak din ito. Ganyan. Kasi yung design natin na bakit ganyan yung design na ginagawa ko pag heavy duty. Kasi kung nakasalang tayo dito na malaking kaldero, malaking kawa, ang tendency kasi dyan, halimbawa kung mayroong nagbara sa ating burner chamber, so pwede lang natin hugutin. Ayan, madali lang po, hugutin lang po natin yan. So napakadali po. Ayan, kaganda po, no. Yan po yung design natin. So ngayon nagawa tayo ng bagong top nya. Ito ginawa natin na 60 na piraso ito yung top nya. Yan. So susubukan natin ngayon ito. Susubukan natin ng ilang oras para matispire talaga natin kung okay na siya. Ayan. Mga 2 oras, 3 oras. Mas maganda sana 5 oras. Ayan. So ito, gumawa tayo ng isang burner para po sa pang malakas niya, yung isa para pang in-in yun. So ito ginawa natin, nag-twisted tayo dito, no. 1/8 po itong yung kanyang drill bit, 4 na wheel extractor na 1/8 slanting, no. Tapos dito 3 mm straight lang, 4 na din. Tapos dito 2.5 na 8 semi slanting, kunti lang. Tapos dito 8 na 1.5 straight lang po ito. Tapos dito 16 na butas. So iti-testing natin ito. So ayan po. So patungan natin ng kalahat. Patungan natin ng pakipatong mo yung ano. May dilaw-dilaw siya, no, pero kung mapatungan siya. Ayan. Ayan. Pakalakas. Ayan, pakalakas po. Malakas yung apoy dito. Ayan. So try natin lagyan ng papel. Yan, o. Dito kapila. Ngit. Yan, o. Yan. Yung lakasan. So try natin, pahinaan lang siya. Kalahati lang. Palakasan natin. Yan, yung lakas niyo. So yung bugar po yung ganyan. So ito i-try natin. Yung 8 butas lang, no. Tapos naka-slanting. Tapos 8 wheel extractor. Ayan. Try natin ito. Ilagay ko na yung 8 butas sa top na 1.5. Try natin. So lagay lang muna natin ang number 4. Ayan po yung butas, apoy niya.
malakas siya. Yan. Tubig yung oil natin. Tol, patong mo daw, tol. Okay, patong daw. Ayan po yung apoy ng butas natin. Ayos, maganda din. Padikit natin konti. Yan yung apoy niya, kumadikit siya, no? Dikit natin siyang ganyan. Para malawak yung apoy niya. Palakasan pa natin. Pull natin, i-pull. Ayan yung pull. Maganda siguro kung padikit natin konti. Yan. Padikit konti. Yan yung apoy niya. So, try lang natin. Yan. Okay din siya, no? Kasi sa gilid yung apoy niya, no? Ayan. Lawak yung kanya kulo. So, painaan natin. Number 3. Yan. Okay na ito. Ganda, oh. Lawak niya po yan, oh. Ganda. So ayan po, bagong lagay natin yung oil, pakalakas, no. Ayan, no. Grabe yung apoy niya. Palakas. Number 1 lang ganyan, no. Number 2. Number 5 natin. Ayan, grabe yung alpas ng apoy. Ayan po, sana may natutunan kayo sa ating video na tutorial. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman and i-click nyo naman ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong mga video. Thank you. I know